Aabot sa halos 3 bilyong piso ang halaga ng mga nasirang pananim sa bansa matapos ang pagtama ng mga nagdaang bagyo at habagat. Handa ang Agriculture Department na tulungan ang mga magsasaka para makabangon. Nakatutok si Nico Wahe. Ang malalakas na ulang dala ng habagat, pati ng mga sunod-sunod na bagyong nagpalakas dito. Maraming lugar ang binaha, kabilang ang mga palayan. Ayon sa Department of Agriculture, dahil sa habagat at mga bagyong Krising, Dante at Emong, aabot sa halos 3 bilyong piso ang halaga ng mga nasirang pananim. Pinakamalala raw sa Central Luzon. Karamihan pa rin ng damages ay naitala sa palay sector, almost 60,000 metric tons yung nawala sa ating mga palayan, at ang naapektuhan ay ang Region 3. Kalahati ng damage ay reported sa Region 3, in particular sa Pampanga. So doon yung karamihan ng damage. Malaki rin ang pinsala sa Mimaropa at sa Western Visayas. Pero ayon sa DA, nasa early stage pa lang ng pagtatanim ang mga na-damage at partial lamang. Sabi ng DA, madalian nilang makababangon ng mga magsasaka. Tutulong din daw sila. Itong mga naapektuhan, so it can easily be recovered. Nagkaroon na ng mga preposition at ngayon nagdi-distribute tayo ng mga binhi para makapagtanim uli yung mga farmers. May konting delay, of course, sa harvesting. Maaasahan itong taniman na to, mga late November or within November yung harvest pag nagtanim ngayon. Sa kabila ng mga pinsala, maganda raw ang ani ng palay at mais ngayong unang semestre ng taon, base sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Wala naman tayong inaasahan na La Nina rin. So we can expect, ang main crop kasi natin is wet season. So minimum yan 11 metric tons, 11 million metric tons ng palay for wet cropping seasons. Target ng pamahalaan na makapag-harvest ng 20.4 million metric tons. Mas malaki sa record noong 2023 na 20.06 million metric tons. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras.